Nanay Landa, may sinasabi ka sa akin kanina na tungkol sa anak nyo? Kinuha yung mga apo nyo na dalawa. Bakit? Aywan ko kung anong dahilan. Di ba sa inyo na yun na nung simulang batang-bata pa at saka iniwan ng nanay? Maliliit pa yun. Maliliit pa. Ngayon malaki na. Malaki na. Oh. 1 taon pala yung bunso na inalagaan ko. Ngayon na eskwela na grade 7. Eh kinuha, dumating yung anak nyo galing Maynila. O tapos, saan na sila ngayon? Andyan lang sa bahay niyo. Sa bahay nyo? Sama-sama lang kayo, nanay? Opo. O tapos? Parang hindi maganda kasi hindi kami magkasundo. Kailan dumating, nanay, yung anak nyo? Kahapon. Oo. Hindi kami kakaintindihan. Oo. Kaya po, na lang ako, magsasarili ng bahay sa... Saan ka naman, nanay, magpapatayo? Sa, printe. Sa printe, sa harapan? Sa harapan ng... Bakit? Nila. Oo, kasi may doon, nanay, parang kalsada doon. Okay. Mas maganda doon kasi makikita kayo. At saka pwede doon magtinda-tindahan kayo. Pero tinda, pag natapos na yung nyo sa akin na bobo. Bali, gusto mo, nanay, kasi ayaw nyo ng gulo, kasi dumating bigla yung anak nyo, galing Maynila. Tapos, hindi kayo nag-uusap. Hindi. Tapos, kinuha yung 2 anak niya. Ngayon, 2 apo na lang yung inaalagaan nyo. Tapos, yung 2 apo, isasama nyo yon kapag ka nakabukod na kayo. Pero yung bahay nyo, nanay, doon pa din sa dati yung sa bahay nyo na yon. Bali, gagawa lang ng extension lang pala. Opo. Bubukod na lang kaming tatlo. Mga apo. Yung ibang apo nyo, bubukod na lang kayo. Buti, nanay, pinayagan nyo agad-agad na kunin lang yung mga apo nyo. Ang liliit pa. Nasa inyo na, ikaw na nag-alaga. Wala naman akong magagawa ko. Bakit naman, nanay? Sa kanya yung anak niya. Di man lang nagpasalamat sa pagpalaki ko sa aking mga apo. Palaging nakasimangot. Kaya ayaw nyong magsama-sama kayo. Baka kami, kaaway dyan. Siyempre, mahal ko na yung mga apo kong inalagaan. Parang tunay na anak ko lang yun. Kasi maliliit pa. Ang hirap, sakit. Pag may sakit sila, ako ang nag-aano sa kanila, alaga. Ngayon, bigla lang aanuhin sa akin, kukunin. Masakit yun. Kasi galing na yun sa akin ang pinakain ko sa kanila. Tapos bigla na lang susulput, hindi naman siya nagparamdam. Ang tagal na panahon. Kahapon lang siya dumating. Pag lang ang anak niya. Baka nakikita yung video natin, nanay. Kaya ganun yung niya. Ewan ko. Sige. So guys, ayan nga, si nanay ay pumunta dito para ipaalam na kinuha na nga yung 2 apo niya sa kanya ng nanay nila at saka hindi sila magkasundo ngayon ng anak niya na galing Maynila na matagal na nawala na ngayon lang nagparamdam, nanay? So ayan. Sige, nanay, kausapin natin yung mag-sponsor ng magpapagawa ng bahay nyo kung anong masasabi niya para dito, ha? Opo. Sige. So guys, nandito tayo sa bahay ni Nanay Landa. Ayan. Sana nandito siya. Tao po. Tao po. Nanay. Ay, te. Nasaan si nanay?
Hindi ko po alam. Ewan ko kung saan nagpunta. Sige po. Nandito pala si Nanay Landa. Nanay! Kumusta ka? Nandito ka pala. Lalaba ako. Pumunta ako sa inyo eh. Pwede ba kitang makausap muna sandali lang, Nanay? Sige po. Sige. Nanay, pumunta ako sa bahay nyo. May tao na kausap ko na hindi daw alam kung nasaan kayo. Tapos nung pumunta ako dito sa may labasan, naglalaba kayo. Anong nangyari, Nanay? Sino ba 'yon? Yung anak ko yan na matagal lang hindi nagpaparamdam. Yung anak nyo yun, Nanay? Opo. Matagal na hindi nagpaparamdam sa akin. Oo. Tapos, pumunta siya dito. Kinuha niya yung dalawang anak, yung inaalagaan ko. Kinuha niya. Walang pasabi yun, Nanay, na babalik siya, na uuwi siya. Wala. Matagal na nga hindi kami Nagkakausap. Usap. Tapos, bali yung tinitirahan nyo, Nanay, sa kanila yun. Opo. Bahay niya yun. O, anong nangyari, Nanay? Gusto ko nga bumukod na lang kasi hindi kami nagkakasundo. Ng anak niyo? Ko. Gusto ko na lang bumukod. Galing siya daw saan? Nagkausap naman kayo? Nagkausap sandali lang. Sa Maynila. Sa Maynila siya nagtrabaho. Pero hindi naman tumulong sa akin tungkol sa mga anak niya. Ako lang nagpalaki. Ikaw nagpalaki, ikaw nagpapaaral, ano? Tumayo na nanay. Oo. Tapos ngayon na nagbabalik siya, ay kinuha na lang niya agad-agad. Anong gagawin natin, Nanay? Kasi si Ma'am Ann ang mag-sponsor ng magpagawa ng bahay nyo. At kung may mga magdo-donate pa, ay sana matulungan nyo kami para maipaayos yung bahay ni Nanay. Ang tanong ko ngayon, Nanay, kasi papaayos yung bahay nyo, paano yun? Nandyan yung anak nyo, hindi pala sa inyo. Sa likod na lang ako magpapatayo. Sa printi. Sa print, ibig sabihin sa harap. Harap. Sa harap ng bahay. Para ako Meron pa pala dun space. Sige. Para naman ako buhay-buhay. Titinda-tinda na lang ako. Magtitinda-tinda. Magsasari-sari store, yung maliit na tindahan. Sige, Nanay. Tara, puntahan natin kung nasaan yun. So, guys, nandito tayo sa sinasabi ni Nanay na gusto niyang pagtayuan ng maliit na kubo. So, ito yung, Nanay, yung gusto niyong tayuan nyo. Dito, mag-i-extension na lang kayo dito. Bali, gaganon lang siya. Kaya dito, gusto ko magpatayo para ako makapag-tinda-tinda. Kasi guys, dito ay, tingnan nyo, kalsada. At saka dito, gusto ni Nanay makapagpatayo siya dito ng extension na lang yan kasi yung bahay nila nandyan. Extension na lang sa bahay ng anak niya dito. Kasi hindi sila magkasundo. Kaya si Nanay ay bubukod na lang pati yung dalawa yung apo, Nanay? Dito na lang. Bali maliit lang siya. Pero kahit maliit yan, pag nabuo ay malaki na rin kasi mula dito, yan, hanggang dun yan. Bali magtatayo na lang ng maliit na espasyo para sa tindahan, Nanay? Para makapaghanap buhay si Nanay. Sige, Nanay. Dito kayo, Nanay. Sige, Nanay. Gawan natin ng paraan yan, ha. Ang sabi ni Nanay ay hindi sila nagkasundo ng anak niya na dumating. Opo. Kasi matagal na siya na nawala tapos bigla na lang bumalik. Opo. Tapos kinuha yung dalawang apo nyo na anak niya. Opo. Okay.
Yung dalawang apo nyo na natitira, sa ibang anak nyo, nyo naman yon. Opo. Sige. Paano nanay, pag bumalik ulit yung anak nyo na isa, kunin yung dalawang apo nyo? Ibibigay ko na lang para walang gulo. Sige, basta ang gusto ni nanay, dito na lang nanay, extension na lang. At saka maganda yung spot dito kasi nasa kalsada. Daanan ng mga tao. Ayan dito. Dito daw sabi ni nanay. Sige nanay. Anong gusto nyong sabihin nanay sa mga magdo-donate at saka kay Ma'am Ann, anong gusto nyong sabihin? Pasalamat ako po, ma'am, sa tulong nyo sa donate para sa akin payag. Bahay kubo. Salamat, maraming salamat po. Sana mas maano pa yung tulong mo sa mga tao. Pagpalain ka ng Diyos. Sige. Sige nanay.